mga kababayan, ito pag-usapan na muna natin. Etong nakita po nating balita mga kababayan, galing po sa Abante. Una sa balita, sabi po kasi dito mga kababayan, Tigong humihina na hatak sa mga butante. Bakit daw mga kababayan? Tingnan yung mabuti ha, sinasabi dito, sabi po dito mga kababayan, kumukupas na ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa pre-election survey, pero mataas pa rin ito ayon kay Pulse Asia Research, President Ronald Llamas. Sinabi ni Holmes sa interview ng ABS-CBN sa isang dahilan kaya hindi humahataw sa senatorial survey si Duterte ay dahil hindi pa ito nagdideklara ng kanyang plano para sa mga susunod na halalan. Sabi pa dito mga kababayan, eto basahin pa natin, kahit bumagsak ang kanyang suporta, Balance Luzon, nakakuha pa rin ng 75% sa Mindanao kaya siya ay nasa 4th or 9th place sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong Setyembre. Sabi pa dito mga kababayan, naniniwala rin si Holmes na malaki ang epekto ng isinasagawang investigasyon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes sa isyo ng extrajudicial killings or yung tinatawag na AJK mga kababayan ng Duterte administration. Sabi pa po dito at sa illegal na drug trade na kinasasangkutan ng malalapit na tao kay Duterte dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, diba sina Pulong, sina Mark Carpio, isinasangkot ni Jimmy Guban dun po sa pagpapaikot ng bilyon-bilyon na halaga ng ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw, in this case, that will have an effect. It's just we cannot be sure as to what effect is. The level of the support, what we're seeing in terms President Duterte is steadily declining from a first time that we include his name but is does not necessarily put in him in lower six mga kababayan. Paliwanag pa nitong si Holmes. Ngayon mga kababayan, kung titingnan natin, di ba pagka naglalabas ngayon ng mga survey, etong si dating Pangulong Duterte na dapat nangunguna kasi naging presidente siya mga kababayan at alam naman nating lahat yan. Ngayon kung titingnan po natin, dapat siya yung lagi nangunguna, kaso nga lang mga kababayan, nauunusan pa siya ni Erwin Tulfo. Nababago lamang po mga kababayan sasabak sa politika, ano po sa pagkasenador. So ngayon kung titingnan natin, talagang yung suporta ng mga tao sa mga Duterte mga kababayan, especially kay dating Pangulong Duterte, kumukupas na. Dahil kung makikita nyo, di ba, noong mga nakaraang buwan, lumabas yung bilang ng mga sumusuporta po sa kanila na talagang nabawasan sila ng percentage. Na dating 20% mga kababayan, bigla atang lumagapak yon sa 20%. So kung titingnan natin mabuti mga kababayan, unti-unti nang nananawa yung ibang mga kababayan Pilipino po natin sa mga Duterte. Dahil nga, ang isang nakaka-apekto dyan mga kababayan, tingin ko lang in my own opinion, yung inaasal ni Sara Duterte dun sa Kamara mga kababayan. Pangalawa, yung investigasyon ng Quadcom dyan sa extrajudicial killings mga kababayan at yung drug trade na kinasasangkutan ng pamilya mga kababayan, ng mga miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dyan mga kababayan na naka-apekto ng malaki ng pananawa ng mga Pilipino dito sa mga Duterte ay yung paulit-ulit na paninira sa ating presidente. Kaya kung titingnan po natin, medyo bumababa na mga kababayan yung nakukuhang suporta ng mga Duterte sa taong bayan. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Sa nasabing survey, nanguna ang magkapatid na sina CIS, Party List Representative Erwin Tulfo at broadcaster ng si Ben Tulfo. Pangatlo, si dating Senate President Vicente Tito Soto III, mga kababayan. So ngayon kung titingnan natin, tinalo pa nung dalawang Tulfo si dating Pangulong Duterte na dapat siya ang nangunguna kasi naging presidente siya mga kababayan ng Pilipinas. So ngayon kung titingnan natin, ito yung isang halimbawa mga kababayan at balita na talagang pinapatunayan na bumababa na yung suporta or panlasa ng masa patungkol po dito sa mga Duterte kung sakali natatakbo po ito mga kababayan sa pagkasenador. Ano po, dahil kung titingnan natin noong mga panahon na may mga maisog rally mga kababayan, di ba kung hindi pa aakayin, etong si dating Pangulong Duterte hindi makakalakad mga kababayan. Kaya yung ibang mga tao, alam naman natin matatalino ang mga Pilipino. Lagi nilang sasabihin mga kababayan na mas pagtutuunan nila ng pansin, mas iboboto nila yung may malasakit at inuuna yung kapakanan ng mamamayang Pilipino at yung kapakanan ng Pilipinas kesa yung kapakanan ng ibang mga bansa na gustong sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga nauso mga kababayan
yung pagka pro-China, kailangan mga kababayan diretso Eliodoro na kasi hindi kapakanan ng mamamayang Pilipino yung iniisip ng mga yan. Kung hindi, kapakanan mga kababayan nung bansang nagpapatakbo po sa kanila. Kaya nga ang pinag-uusapan dyan mga kababayan, kanino ka ba susuporta? Sa mga pro-China ba mga kababayan? Or sa pro-Pilipino nang iniisip ay kapakanan ng mamamayang Pilipino? Kaya kung makikita ninyo, pag pinag-uusapan yan, yung mga tao nakakapag-isip ng tama mga kababayan na mas uunahin nila yung kapakanan ng Pilipinas kaysa yung kapakanan ng mga pro-China. At yan yung isang dahilan mga kababayan, kaya bumababa etong suporta at panlasa ng mga botante dito sa mga Duterte. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto daw pong Duterte clan is undecided pa rin mga kababayan sa 2025 midterm election mga kababayan. Ayon daw dito kay Congressman Pulong or dito kay Congressman mga kababayan na palaging absent sa kamera. Ano po? Anyway, eto i-play na po natin. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative ng 1st District ng Davao City sa ilalim ng partitong Hugpong ng Pagbabago, Hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap ng pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa o akong duha ka anak murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagyan ng administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud mahibala na ninyo hangtod October 8 naman itong filing. So ibig sabihin wala pa daw napapag-usapan sabi ni Paulo Duterte mga kababayan na kung may tatakbo ba sa kanilang pamilya dahil nga naman mga kababayan magulo daw ang politika at mahirap tumakbo mga kababayan sa isang administrasyon na against daw sa mga Duterte mga kababayan. Ngayon kung titingnan natin sa kabila ng pagiging undecided ng mga Duterte mga kababayan, doon naman nagsimula ng mag-file mga kababayan yung kanilang mga alalay, ika nga mga kababayan or yung kanilang mga galamay at mga spokesperson sa Senado which is etong tatlong itlog mga kababayan na kung saan dinagsa daw ng kanilang mga taga-suporta at binaha daw mga kababayan ng taga-suporta etong si Bato de la Rosa nung kasagsagan na nagpa-file siya ng Certificate of Candidacy. So ito pakinggan muna natin at panoorin muna natin yung sinasabi ng mga iilan na taga-suporta nitong si Bato de la Rosa. I-play po natin. Kita nyo, ang daming taga-suporta ni Bato. 8 minions mga kababayan. 8 minions yung mga taga-suporta nitong si Bato de la Rosa. May pabanda pa. Tingnan nyo naman mga kababayan, may pabanda pa. Team Bato, Team Duterte, we're still here. We don't die, we multiply! Kita nyo mga kababayan ha, ito yung sinasabi nila at ito yung motto po nila. We do not die mga kababayan, we will multiply. Ibig sabihin mga kababayan, hindi sila basta-basta mawawala or hindi sila basta-basta mamamatay yung suporta nila dito kay Bato de la Rosa bagkus dadami pa mga kababayan at magmumultiply. Pero matatalino na ang taong bayan ngayon. Alam ko matatalino na kayo mga kababayan at hindi kayo basta susuporta sa isang kandidato na nagbabase lamang sa dalawang butas dun sa papel para masabi na authentication or authentic yung papel, yung dokumento na pinag-uusapan dun sa kanyang hearing gamit ang pera ng taong bayan, ang pera ng mamamayang Pilipino. Ano po, dahil kung titingnan natin mga kababayan kung titingnan po nating mabuti yung ginawa niya na pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino patungkol dun sa usapin na PIDEA leaks na wala namang napala ang taong bayan at wala naman ding napatunayan sa huli. Mga kababayan, isa lamang yung patunay at karapat dapat na wag talaga siyang iboto. Ano po, dahil unang-una,
kawawa ang taong bayan at mas lalong kawawa ang taong bayan kung susuportahan ninyo mga kababayan itong tatlong itlog na tumatakbong ito. Dahil mamaya, pakinggan nyo mamaya yung kanilang plataforma, pagpatuloy pa natin. Ayun, may pabanda pa oh. Team Duterte, we're still here. We're still alive since day one. We don't die. We multiply. Tunay nga naman mga kababayan, tunay naman, nagmultiply yung ulo ni Bato de la Rosa. O kita nyo ba, ilang ulo ba yung naandi dito? Nasa damit pa yung iba. Tunay naman, kahit kakaunti sila mga kababayan, nagmumultiply yung ulo ni Bato de la Rosa. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ngayon mga kababayan, eto. Pakinggan natin etong nakita nating balita. Ito yung nag-file, si Bato de la Rosa mga kababayan, ng kanyang Certificate of Candidacy kasama itong sina Bongo at saka itong sina Philip Salvador. And then pakikinggan natin mamaya yung plataforma nitong si Philip Salvador mga kababayan. Ano po, ito i-play po natin. Una, isa-isa na muna. Sige po. Ayan. So, wala nga lapit ah. Hindi, isa lang muna po. Ikaw lang muna. Sa center, sir. Center. Yan. Okay. Photographs. Okay, photographers. Picture muna bago dumiretso sa Eliodoro. Pagpatuloy pa natin. Taas ng konti daw, sir. Ayan. Okay, thank you. For TV, sir. For TV muna po. Doon. Kayo ba dyan? Tayo lang. Sige po. Okay, thank you po. Senator. Pakinggan na, tingnan natin yung iba. Sige po. Thank you. Dito muna, sir. Eto mga kababayan ha, alam nyo sa totoo lang, nung nag-file ng Certificate of Candidacy etong si Mark Gamboa, si Models of Manila, marami ang tumatawa, marami ang pinagtatawanan. Etong si Tol Models of Manila mga kababayan, merong mga sinisisi, binababa, etong si Tol's Models of Manila. Pero kung titingnan natin mabuti mga kababayan, sino ba ang dapat sisihin at may kasalanan kung bakit yung mga yung ibang mga taong bayan, especially yung mga vlogger at yung ibang mga medyo may alam ng konti mga kababayan na pumasok sa politika, sino ba ang dapat sisihin kung bakit nagagawa yon ng mga simpleng tao lamang mga kababayan na walang kakayanan para tumakbo sa politika? Kasi nga nakikita nila mga kababayan na katulad itong si Philip Salvador. Diba mga kababayan, aminado naman tayo at alam naman natin mga kababayan na wala siyang gaanong knowledge pagdating sa pagiging isang senador. Mga kababayan, at yan mismo ay napatunayan nung naipanalo ng taong bayan si Robin Padilla. Na nasaan ngayon? Ano nangyari mga kababayan? Nagmukhang katawa-tawa lang mga kababayan sa Senado, etong si Senator Robin Padilla. Kaya nga kung titingnan natin mabuti mga kababayan, kaya nagkakaroon ng lakas ng loob yung normal na mga mamamayang Pilipino na sumabak sa politika kasi nakikita nila na parang medyo madali yung politika mga kababayan dahil nga yung ibang mga nagpo-file ng Certificate of Candidacy at yung ibang mga nagiging politiko galing sa pagiging artista mga kababayan na wala namang karanasan sa pagiging isang politiko or wala namang alam sa pagpapasa ng batas mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, ito yung isang halimbawa at may kasalanan kung bakit yung ibang mga kababayan Pilipino po natin ay naglalakas ng loob na tumakbo sa politika. Ano po, kahit wala namang knowledge mga kababayan pagdating sa politika. Buti pa nga kung ako tatanungin nyo mga kababayan, sa totoo lang, kung sino yung iboboto ko dito kay Philip Salvador at kay Mark Gamboa, kay Models of Manila. Kay Models of Manila na ako kasi mga kababayan, at least alam natin na yung agenda ni Models of Manila ay para sa mga kababayan po natin. Kesa naman dito mga kababayan na yung agenda at buhay niya ay iaalay niya sa Duterte, kay Duterte mga kababayan. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Okay, photos please.
Okay. Okay, thank you, Potogs TV station. TV. Ah. Okay, thank you po. Sir? Si Bongo. Ah. Kita nyo naman. Wait lang, lakihan natin. Sir, dito muna po. Ah. Okay, thank you sa Potogs TV stations po. Ay hindi ko maintindihan na ba't ba umiiyak yung mga DDZ supporter? Ipinapakita ko lang naman yung kandidato nyo. Dapat nga magpasalamat kayo kasi binibigyan ko ng kaliwanagan yung isip niya. Huwag kayo masyadong umiyak. Pinapakita ko lang yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato nyo para makita nyo naman na sa una patitikimin kayo na matatamis na salita mga kababayan, and then pag nanalo na, alam nyo na kung kanino yung interest. Okay, thank you. Together na po. Sir? Ayan na. Diboy. Ayan na. Okay. Potogs. Go. Ay, baliktad. Kita nyo ha. So nakita nyo na mga kababayan, sa kabila ng pagiging undecided ng mga Duterte, yung kanila pong tatlong galamay mga kababayan, tumatakbo na sa pagkasenador. Nag-file na ng kanila mga certificate of candidacy.